Magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa aking channel, San Sandali. Ang pamagat ng aking pagbabahagi ngayon ay mga tanda ng pagtanda, kalayaan at ang batas militar. May nagagawa ang edad. Sabi ng isang batikang komedyante at aktor na Briton na walang sinasanto sa kanyang maanghang at matalas na pambubuska. Sometimes being old is used as an insult, which is bizarre. Because if you're lucky, that's literally going to happen to you. It's a strange thing to gloat about, being born recently. Ganito ko isinari ng sinabi niya, kakatwa na may nang iinsulto sa pagtanda. Dahil kung maswerte ka, aabutan mo ang pagtanda. Ano ba ang ipanlalaki ng butas ng ilong mo kung bago ka palang naiiri ng iyong ina? Sa ating kawikaan, ang paglaki ng butas ng ilong ay katumbas ng pagyayabang. Ganoon ang tipikal na kontrabida sa pelikula. Masatsat pero lampa. Maangas pero mapurol. Hanggang tutuli lang ang nakalagay sa pagitan ng magkabilang tainga. Humahabol sa pagwawakas ng Setyembre ang nais kong talakayin sa pagkakataong ito. Paborito ko ang buwan ng Setyembre dahil buwan ito ng aking kapanganakan at pista ni Senyor San Miguel, ang arkanghel na tinatawagang tagapagtanggol laban sa mga demonyo na walang pinipiling panahon ng paglukob sa lahat ng dako, lalo na't nalingat at nagpadala sa tuksong mga tao. Kaya, happy fiesta sa lahat ng mga nagdiriwang ng kapistahan ni San Miguel. Sa susunod na taon ay ika-6 na dekada ko na sa mundo. Kapag magkakasalo kaming magkakapatid at ipinamumukha ng naipong taba, lumuluwag na mga ngipin at manipis na puting buhok ang pagtanda, natatawa kami sa pagtanggap ng katotohanang ang tanda na natin. Ganoon ko naalala sina nanay at tatay noong sila ang nasa ganitong edad. Ang tanda na ni nanay at tatay sa isip ko noon habang pinagmamasdan sila. Yun pala ay sasapitin din namin ang ganitong edad na salamat at pinahintulutan ng mahabaging langit. Ngunit kung anuman ang personal na halina ng Setyembre, ganoon din ang dala nitong hilakbot. Grade 2 ako sa isang publikong paaralan sa Pasig nang ideklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar noong 1972. Siyempre ay hindi ko alam at wala akong pakialam kung ano ang ibig sabihin ng martial law. Dahil tulad ng mga batang lumalaki sa panahong iyon, wala akong muwang sa personal at matingkad na danas ng kalupitan na sinapit ng mga tumuligsa at lumaban sa pagsasamantala at pagwasiwas ng kapangyarihan ng pamilyang nakaupo, kasama na ang sinasabing libu-libong paglabag sa mga karapatang pantao. Ang anumang pagbabahagi ngayon ay nililimita ko sa abot lamang ng aking tuwirang pagsaksi at kayang maunawaan ng mga personal na gunita. Anumang pagkakamali, kung gayon, ay akin lamang at hindi ko ipinapasa kanino man. Minsan ay lumabas kami sakay ng jeep at magdidilim na. Nagpagasolina pa yata o parang nasiraan ang jeep na sinasakyan. Nakita ko ang kibot ng dasal sa bibig ng nanay. Alalang-alala, kabang-kaba. Kapag lumalabas kami, ay nagmamadaling makauwi agad, bago datna ng dilim, ang balahibo, sabi pa nga ng matatanda. May curfew at kailangang makauwi sa bahay. Kung hindi ay pupulutin ka ng Metrocom para magpalipas ng umaga sa kulungan. Sa pagdaan ng mga taon ko lang malalaman ang tungkol sa mga nawawala
sa mga dinadakip ng walang laban dahil itinuring na kaaway ng gobyerno, sa mga biktima ng torture at iba pang pagpapahirap, pagkubkob sa mga lugar na pinaghihinala ang pugad ng mga rebelde at tumutulong sa mga rebelde, sa malulupit at di makatarungang pagpaslang na nasaksihan mismo ng mga anak ng batas militar. Sa kalaunan, ang tuluyang nagpabago sa kapalaran ng nasa pwesto ay ang harap-harapang pagpaslang sa dating senador at lider ng oposisyon, si Benigno Aquino Jr. Nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mag-ina na maging pangulo ng bansa. Pero ang katakataka ay hindi pa rin lumabas ang katotohanan ng kamay sa likod ng pagpatay na napanood ng madla. Isa sa maliit na alaala ko ay ang panonood ng mga pelikulang black and white sa telebisyon na noon ay nakalagay pa sa kahong parihaba at may kaakit-akit na pinto na hinihilang pabukas at pasara. Ang lumang bahay ng inang, tawag namin sa aming lola, ang tambayan ng mga bata. Naging paborito ko si Dolphy bilang Captain Barbell at si Vilma Santos sa Darna and the Giants, bukod pa sa naunang kwento ni Jezebel at ang Mahiwagang Kabibe. Bagamat ang pinakasikat na aktor at mga awit noon ay si Nora Aunor, na nasa pabalat ng lahat ng comics at magazine, lalo na sa liwayway na linggo-linggo, ay nirarasyon sa bahay. Sa harap ng telebisyon ay nakasalampak sa sahig ang mga kababata, mga pinsan, mga kalaro. Uso noon ang gupit na parang itlog ang mga ulo. Siyang-siya kami sa panonood hanggang isang araw ay parang kinoryente ang TV. Kumislot-kislot, sumagitsit, at biglay nawala na sa ere ang pinanonood. Abala kaming mga bata sa pagtatanim sa palibot ng paaralan, pagbubunot ng damo, paglilinis at pagpapakinis ng mga upuan gamit ang dahon ng isis na pinitas sa puno. Pagkamangha sa makahiya na tumitiklop kapag nasagi ng paa. Pagpila sa mapanghing kubeta na lagi namang nililinis ng masipag na janitor na si Mang Akle o Ti Akle ang tawag namin. Mahina kasi ang tubig sa gripo, samantalang ang dami naming mga bata at tig-isang kubeta lang ang para sa babae at para sa lalaki. Hanggat maaari ay pinipigilan kong umihi sa eskwela dahil nakasusulasok ang panghi na umaabot sa mga kalapit na kwarto. Sa isang gilid ng eskwela ay may poso o bomba ng tubig na didiinang pataas pababa para lumabas ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Minsan isang hapon ay nagulat ako nang madatnan ko ang isang kaklaseng babae na doon naliligo. Iisa ang malimit na pinatutugtog noon sa mga parada at palatuntunan sa TV, ang himig ng Bagong Lipunan. 3 letra lang ang nagdodomina sa pelikula, KBL, Kilusang Bagong Lipunan. Saling ket, sabi nga, saling pusa ang iba pang pangalan na naligaw kung mayroon man na nasa listahan ng mga mambabatas. Sa umaga, kapag itinataas ang watawat, sama-sama kaming kumakanta ng Lupang Hinirang na sinusundan ng Panatang Makabayan na makakabisa ng mga bata dahil paulit-ulit, malinaw at payak ang pahayag, may indayog, may diin, may tugma at tamang bagsak ang mga salita na parang sagradong ritual. May halinhinang pananagutan ang ina sa anak at anak sa ina na nililingon ng may pagpapahalaga ng sumusumpa. Kaya sa orihinal na bersyon ay itinatampok ang bayan bilang lupang sinilangan, bilang
tahanan na kumukupkop at kumakalinga sa bawat mamamayan. Alam ng ina na kailangang pasusuhin at arugain ang anak. At bilang ganti, ito ang katapat ng utang na loob na kung tutuusin ay walang katapat na sasapat na literal na kayamanan o pera sa mundo. Ang anak bilang mamamayan ay maninindigan ng may pagmamahal sa bayan. Taglay ang disiplina, katapatan, at ang kalayaan sa pag-iimbot. Ibig sabihin ay hindi nag-iisip lamang para sa sariling interes at kapakinabangan, kundi mamamayang hinuhubog na may integridad. Ang sinasabi ay ginagawa, ang pangako ay tinutupad. Kung pagdating ng araw, ang karaniwang mga paslit ay mabigyan ng pribilehiyong maging lingkod bayan, totoo silang maglilingkod para sa nakararami. Hindi nila pagnanakawan ang kaba ng bayan. At sa halip ay pagtutuunan ng prioridad ang pag-ahon ng mahihirap sa kahirapan. Pauunlarin ang edukasyong hindi pa sisikil sa nakasanayan at lilinangin ang pagtataka, pagtatanong, at paglikha. Palalakasin ang sistema ng publikong kalusugan na ang misyon ay mabilis na tumugon sa pangangailangan ng bawat pamilya, lalo na ng may sakit at may mga kapansanan. Ganito ang Panatang Makabayan, ang una at ang orihinal na bersyon. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kaniyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Di ba napakaganda? Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Corazon Aquino at nabalita ang pagpapalit ng ilang mga salita sa Panatang Makabayan, alinsunod sa isang DepEd order sa pamamahala ng dating kalihim at naging senador kalaunan na si Raul Roco, hindi lamang ako nalungkot kundi parang namatayan. Ganoon pala ang pakiramdam kapag inangkin mo na ang mga salita at bigla mula kung saan ay may pumasok sa sagradong kwarto at binago ang ayos, ang ilaw, ang kulay, ang kandado. Dahil kaya iyon sa pagnanasang lubos na maiwaksi ang anumang bakas ng batas militar o ng diktadura. Sa panata ay isinusuksok sa isip ng mga musmos ang halaga ng disiplina at pagsunod sa batas. Kung may batas at walang sumusunod sa batas, ay anarkiya ang kahihinatnan. Kung walang batas, ay magkakaniya-kaniya ang lahat. Kaguluhan pa rin ang iiral sa lipunan. Sa isang tagpo pa rin sa eskwela, ang naaalala ko ay pinapakabisa sa amin, paulit-ulit ng teacher sa social science, ang mga pangalan ng nasa gabinete ng pamahalaan. Nagsalitan ang mga salitang kalihim o sekretarya at ministro upang tukuyin ang mga namumuno sa mga ahensya sa ilalim ng pamumuno ng punong ministro na walang iba kundi ang Pangulo rin, hanggang maisalin ang ganoong papel sa malaon kay Cesar Virata.
Kaya, pamilyar ang mga pangalan, maliit pa ako, tulad ng kina Carlos Romulo, Blas Ople, Onofre Corpus, Conrado Estrella, Roberto Ongpin, Jaime Laya, Francisco Tatad, at syempre pa, ang walang kamatayang si Juan Ponce Enrile. Pinapakabisa ang kanilang mga pangalan at parte iyon ng pagsusulit. Mga pawang matatalino na nagsilbi sa panahon ng diktadura, na tinawag na diktadura dahil ang anumang anino ng kapangyarihan na ipinagkatiwala sa iba kung tutuusin ay ilusyon lamang. Sa katotohanan, ang kapangyarihan ay nasa iisang tao lamang. Ang Pangulo ng bansa na may kapangyarihang gumawa ng batas at maglitis ng mga kaaway ng pamahalaan. Ang Pangulo na may kontrol ng militar o sa militar at iba pang sangay ng mga tagapagtanggol ng bayan. Ang Pangulo na kayang ipag-utos ang pagpapasara ng media at mga negosyong walang kooperasyon na sa ibig mangyari ng pamahalaan. Si Imelda ay hindi nanatili bilang hostess ng mga party o festival. Siya ay itinalaga ni Ferdinand Sr. bilang Ministro ng Human Settlements. Nang pabagsak na ang pamumuno ni Marcos, may mga ugong na ang papalit sa kanya ay si Imelda sa tulong ng general na si Fabian Ver, na nagretiro na sana pero patuloy pa ring nagsilbi sa posisyon dahil yon ang kagustuhan ng Pangulo kahit may naantala at naagrabyadong mga general na kasunod sana sa promosyon. Si Ver ang general na nasa isang video na ligalig sa pangungumbinsi kay Marcos Sr. na atakihin ang mga taong nagtitipon sa EDSA. Sumama ako noon sa aking ama, nakasama ang mga taong simbahan na tumalima sa panawagan ng pagtitipon sa EDSA. Naalala kong naririnig namin sa may dalang radyo ang panawagan ni Makoy, ang tawag sa kanya, na magsiuwi na ang mga nagtitipong tao dahil idedeklara na raw ang curfew. Walang umalis sa mga nagtipon at pinagtawanan pa nga ng mga kalapit ko ang banta ng namamanas ng Pangulo na parang hirap ng tumayo at maglakad. Walang sumunod at wala nang natatakot sa diktador ng mga araw na yon. Bago nangyari ang tagpong iyon sa kasaysayan, manaka-naka ay naririnig ko sa aking ama ang ngit-ngit kapag kumakain kami. At nababanggit niya na walang eleksyon sa mahabang panahon. Ang batasan ay binubuo ng mga bataan ng nakaupo. Ang mga korte, sabi, ay sumusunod lang at may kuha pa ang isang naging punong mahistrado na parang bodyguard na pinapayungan ng unang ginang. Nung medyo teenager na ako at naitanong ko kay Inang ang tungkol sa eleksyon, sinagot niya ako ng may matiim na pagtingin. Tumatagos pero parang hindi ako nakikita. Hindi siya kumukurap. At sa aking kamusmusan ay idineklara niya ang sumpang hindi na muli siya boboto hanggang ang nakaupo ay si Marcos Sr. Kasunod ang malutong na putang ama. Sayang lang daw ang boto na hindi naman nabibilang dahil sa sistema ng dayaan, na sa kanyang paniniwala ay naging palasak sa ikalawang termino ni Marcos Sr. noong 1969 hanggang tuloy-tuloyin at hindi na nga bumaba. Kasing tanda ko ang tagal ng kanyang pamumuno. 1965 ang taon ng aking kapanganakan, na unang taon naman niya sa panunungkulan ng unang mahalal bilang presidente. Hindi magmimintis sa pag-alala ang isang henerasyon ng mamamayang iisa ang pangalan ng nakilalang presidente sa loob ng 21 taon. Hanggang sa wakas
ay napatalsik ng taong bayan noong 1986 sa pamamagitan ng tinatawag na People Power sa EDSA. Sa kanyang panunungkulan, lumutang ang slogan na Guns, Goons, and Gold. Nababaliw ka kung kakasaka sa ganoong nakabalandrang pagbabanta. Iisang kumpas ang mga balita sa radyo, telebisyon, at mga dyaryo. At laging pabor ang balita sa nakaupo. Ang tagasaway noon sa hapagkainan ay ang nanay. Nakaabang siya para sitahin kami na huwag ilalakas ang boses at baka matiempohang marinig ng kapitbahay na may kamag-anak na militar na padalaw-dalaw. May mga kumpanyang multinasyonal noon sa hilera ng ugong at isa-isang nagsara. At nang hindi nakaligtas ang kumpanyang pinapasukan ng aking ama, naging malaking dagok iyon at pagsubok sa kanya bilang padre de pamilya kung kailan pa naman nasa huling taon na ako sa kolehiyo, mga bandang 1984-1985. Paano'y maliliit pa kaming bata ay nadadala niya kami sa Christmas party sa kanyang pinagtatrabahuhan. At may naiuuwi kaming cart ng grocery na nagpapasaya ng labis kay nanay, kahit pa sumakay kami sa tricycle o sa bangka sa tawirang ilog para makarating doon. Narinig ko rin ang Lytton Mills na bukang bibig ng matatanda, dahil doon nakapagtrabaho ang tatang at sinundan ng mga anak. Nakakatuwang makita ang kanilang mga lumang retratong kuha sa pabrika, kasama ang kanilang mga kaibigan at kumare na doon din nagtrabaho. May pagawaan ng magagandang paso na sinasadya namin ng nanay pagkatapos magsimba kapag may gusto siyang bilhin na magagamit sa binabalak na bagong ayos sa maliit na bahay. Mula elementarya hanggang high school, ang mga teacher ay nakatuon sa pagtuturo na kung tutuusin ay mas makiling bilang tagasunod. Wala akong maalalang teacher na nagsalita ng masama sa nakaupong pangulo. Mayroon pang ang hayag na mga loyalista. May speech teacher ako na hangang-hanga sa pagsasalita ng matandang Marcos. Naalala ko ang salitang ginamit niya bilang paglalarawan, eloquent, sabi niya. Hindi lang daw magaling magsalita, kundi eloquent si Ferdinand Marcos. Makinis, mataginting ang paggulong ng salita sa dila. Ang naalala kong reaksyon ay tahimik na inis. Paano'y iisang boses, iisang tono, Inglesero ang nagsasalitang pangulo sa mikropono, malayo sa karaniwang mamamayang hindi na nasisiyahan sa kanyang pamumunong parang itinagana sa bato. Dagdag pang mga imahe ng panahong nadatnan ko. Hanggang dibdib na baha kapag umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulan, pero araw-araw na pag-iigib ng tatay ng tubig para may magamit sa bahay. Hanggang ngayon ay buhay pa ang drum na ang tingin ko noon ay kay laki-laki dahil hindi ko abot ang ilalim kahit anong tingkayad ang gawin ko. Sa pagdaan ng mga taon, kapansin-pansin ang tambak ng mga basura sa kanto at ang magiging pinakamasangsang at pinakamasakit sa matang palatandaan ay ang Smoky Mountain sa Tondo na maisusulat pa nga ng makatang si Emmanuel Torres pagkatapos dumalaw ang Santo Papa sa bansa. Samantala ay walang humpay ang paghuhukay sa mga daan, halos taon-taon. Inaaspalto at hinuhukay ulit. At natitiyak kong napakatagal dahil malapit na akong makatapos ng kurso sa kolehiyo, ay wala pa ring kawawaan ang hukay, aspalto, hukay na siklo. Sa liit ko noon ay nakikipag-unahan ako sa masisikip na bus na karag-karag ang takbo, kundi man sa humahagibis at may todong lakas na stereo ng pampasaherong jeep na ang turing sa sarili ay hari ng lansangan. Sa panahon ding iyon ay may huweteng na inaabangan at sweepstakes na tinatayaan ng aking inang
At sa kalaunan ay mababalitaan kong ang dating nangungubra sa Huweteng ay naging kapitan pala ng barangay. Sa mga group report sa klase ay sawang-sawa akong naririnig ang paksa ng drug addiction na naman, na laging napipiling paksa para sa debate o pag-uulat ng aking mga kaklase. Sa isip ko ay wala na bang ibang paksa? Paulit-ulit iyon, katulad din ng paksang How I Spent My Summer Vacation para sa Sanaysay. Sabi ko, saka ko napagtanto na noon pa man ay talamak na ang droga, pero mapanlansi ang senyales ng panahon. Parang tahimik lang ang paligid at walang problema. Ang mulagat na katotohanan ay nangyayari ang kahirapan sa lahat ng dako. Samantalang may puslit ng video ng mga party-party sa Malacanang. Nagkakasiyahan ang mga anak at mga kaibigan ng mag-asawang Marcos. Pinapaputok ang unang tapon ng mamahaling alak habang kumakanta ng We Are the World, na ang background ay nalikha dahil sa malawak na kagutuman sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Africa. Nabutot balat ang mga bata at hindi malayo ang kalagayan sa mga batang negros na may malalalim na hukay ang mata. Mukhang mga kaluluwang ligaw na naghahalukay ng kaning tutong sa hating gabi para sa kumakalam na sikmura. Pagkatapos ng halos 10 taon, ay tinanggal ang batas militar sa bisa ng Proklamasyon 1045 noong taong 1981. Bagamat may nagsasabing nagpatuloy ang bisa nito sa sumunod pang mga taon. Ang 1981 ay hindi namin malilimutang magkakaklase sa high school dahil iyon ang taon ng aming pagtatapos sa sekundaryang edukasyon at simula ng pakikipagsapalaran sa iba't ibang kolehiyo at unibersidad. Ang dekada 80, ang kasagsagan sa isang banda ng serye ng drama sa telebisyon, disco, mga pelikulang nakabase sa comics, Sharon Cuneta at Regal Films, at sa kabilang banda ng mga pelikulang tulad ng Karnal, Batch 81, Stella L, Bayan Ko, na magtatampok sa hilakbot na dulot ng diktadura, kahit pa ang talinghaga ng pook ay alinman sa tahanan o eskwela, at opresyon at paniniil sa mga karapatan lalo na ng sektor ng manggagawa. Fast forward sa kasalukuyan. Nakabalik at nakaluklok muli sa palasyo ang mga Marcos pagkatapos ng eleksyon noong 2021. Ngayon, ang matanda ng anak na lalaki bilang Pangulo ng bansa. Kung hindi babanggitin ang kasalukuyan bilang pananda, sino ang hindi magsasabi na anak ka nga ng anak ng ama mo? Una, party at mga palabas para aliwin ang madla at hindi pa huhuli ang concert celebration na regalo kuno ng kaibigan ng Pangulo bilang pa-birthday na sorpresang may halagang 37 milyon para sa bandang Duran Duran na obviously ay panahon niya at paborito niya. At para huwag nang itanong at alamin ang iskandalo ng nakakulapol na droga na may bakas pa sa ibaba ng kanyang ilong. Pangalawa, panggigipit sa mga kritiko at tumutuligsa tulad halimbawa ng batikang komentarista on air, si Percy Lapid, na di magtatagal ay mapapaslang gayong di pa nag-iinit sa pwesto ang bagong halal na Pangulo. Ikatlo ay ang pagsasantabi sa batas at mga panuntunang pinaiiral, kasama na ang batas na dapat ay nagpoprotekta sa karapatan ng bawat mamamayan na sumailalim sa due process.
Pang-apat ay sa buwatan ng mga kinatawan sa Kongreso. Ang kinatawan bilang salita na kinapapalooban kakatwa at hindi maitatanggi ng salitang kawatan para tangkain ang pagbabago ng saligang batas samantalang sinusupil ang mga di kaalyado. Panlima, matalik na ugnayan kundi man pakikipagbalikan ng administrasyon sa oligarkiya at mga may impluwensya sa lipunan. Pang-anim, pananahimik ng tradisyonal na media na lubhang maingay sa panahon ng naunang administrasyon. Pampito, tensyon sa pagitan ng mga kalapit na bansa, pati na rin sa mga maimpluwensya at makapangyarihang mga bansa tulad ng China at Amerika. Pangwalo, patuloy na pagtaas ng mga bilihin at presyo ng gasolina, samantalang nakaalpas sa kaalaman ng madla ang malaking bentahan ng reserba ng ginto ng Bangko Sentral. Pangsyam, baha at lalo pang lumalalang mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa dahil walang master plan para sa baha o pagkontrol ng baha. Kung walang imprenta ng panahon at hindi tumatanda ang tao, may pagkakaiba ba na masasabi ang pamumuno sa panahon ng ama sa panahon ng anak? May pagbabago ba para sa kabutihan at kapakanan ng mamamayan? O lalo lamang naramdaman ng nakararami ang pagkakasadlak sa kahirapan at tila habang buhay ng kapalaran? Sa dami ng marurunong at kagalang-galang na naninilbihan mula Kongreso hanggang ehekutibo, wala pa akong narinig na ang tiyak na target ay iahon sa kahirapan at kamangmangan ang mamamayan. Marami ang nagsisisi. Hindi raw dapat nangyari ang nangyari, hindi na dapat pinabalik pa ang isinumpang pangalan ng henerasyong dumanas ng dahas ng batas militar. May kalalagyan ba ang sisi kung magsisiman? Ang tanong ko. Bilang mas matanda na ngayon ng aking panahon, ay naiisip ko, bakit ang bagsak ng sisi ay nauuwi pa rin sa mamamayan? Isang boto bawat isang tao ang magkakatimbang na bigat ng bawat balota. Maliban sa mga botanteng nagbenta ng kanilang boto sa politiko, mas ibig kong paniwalaan na nag-iisip ang bawat nagtataya ng boto. Nagtitiwala sila sa kanilang inihahalal at iyon ang mahalaga. Mayroon pa ngang nangangampanya at maigting na nakikipag-away, kahit pa sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Ganoon karubdob ang isang botanteng Filipino na nagtitiwala ay nagsusugal. Kung tumalikod man kung gayon sa mga pangako ang kanilang inihalal, hindi iyon kasalanan ng nagtiwala, kundi ng taong nagtaksil sa binitawang sumpa. May salitang dapat ingatan ng mamamayan anuman ang panahon. Kalayaan. Sabi ng bayaning si Emilio Jacinto sa kanyang akdang Liwanag at Dilim. Ang kalayaan ng tao ay ang katwirang tinataglay na talaga ng pagkatao na umisip at gumawa ng anumang ibigin kung ito'y di nalalaban sa katwiran ng iba. Ayon sa wastong bait, ang katwirang ito ay siyang ikinaiba ng tao sa lahat ng nilalang. Ang hayop ay sinusupil at nilulubiran sapagkat di nakatatanto ng matwid at di matwid, di nakaaabot ng dakila at magandang gawa.
liban sa tao lamang ang makapagsasabi ng ibig ko't di ko ibig. Kaya't ayon sa bagay na kanyang inibig o di inibig, siya'y magiging dapat sa tawag na mabuti o masama, sa parusa o sa palo. Kung sa tao'y wala ang kalayaan, ay dili mangyayaring makatalastas ng puri, ng katwiran, ng kagalingan, at ang pangalang tao'y di rin nababagay sa kanya. Ang kalayaan kung gayon ang dapat nating pakaingatan. Nakapaloob sa kalayaan ang kalayaang mag-isip, magtimbang, magtanong. Ang malagim na maaaring mangyari ay mapawi ang kalayaan nang hindi natin nalalaman. Hindi ba't pagkawala ng kalayaan ang brainwashing na nangyayari kapag minamaniobra ng nakaluklok sa kapangyarihan ang palabas ayon sa ibig at inaasahang resulta? Kaya nakapanghihilakbot ang Kongreso ay pinapapanood sa madla ang mga klase ng investigasyong walang patas na pagtrato sa mga iniipit at ginigipit. Walang pagtatalo na kung may kasalanan ay dapat singilin at parusahan ayon sa takda ng batas. Kaya't ang tanong ay bakit hindi kasuhan ng maagap ng kinauukulan at ipaubaya sa korte ang pagtitimbang ng mga ebidensya? Hindi ba nakahihindik na ang mga idinidiin sa mga aligasyon ng krimen ay pinapaamin laban sa sarili at kung tumanggi ay ipakukulong? Ano at nasaan ang hustisya sa ganitong palabas na kung tutuusin ay may tinutumbok ng resulta? Bago pa man ang pagtitimbang at pagpapasya ng anumang korte. Samantala, ay may pinipiling imbestigahan at may iniiwasan. May pinauusukan, sabi nga, para humapdi ang mata at hindi natin makita ang dapat na mailantad at panagutin. Anong matuwid ang maaasahan? Anong matuwid ang maaasahan kung gayon ng mamamayan sa ganitong perya ng kapalaluan at katiwalian? May mga galak na nanonood, may mga paniwalang paniwala, may mga pumapalakpak, may mga ibig masuka sa pinapanood, may mga nagkikibit balikat, may mga lubhang namamanhid, may mga halos manalangin na kung pwede lang ay masunog na ang mga sinungaling at ganid. May mga tumatanda. At kung pwede kong balikan ang simula, may mga mapalad na tumatanda. Sa dulo at dulo, ang ating kalasag, malayang pag-iisip, maging malaya sa pag-iisip. Hanggang sa muli, daghang salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Rebecca T. Año-Nuevo, Filipino, para sa wika, para sa bandila, para sa tao at sa Diyos, para sa tunay na katarungan at kapayapaan, para sa kalayaan. Nakikipag-usap, nakikipagkapwa. Kahit man, sandali.